Dalawang kidnap victim ang kabilang sa mga naharang ng mga otoridad sa pagsalakay sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sangkot umano ang Pogo Hub sa scamming at pananakit. At isa sa mga biktima ng torture, nasawi na pala. Saksi, si Salima Refran. If you are a foreigner in the Philippines, you are required to bring your passport at all times. Sa bisa ng search warrant, isang Pogo Hub sa Porac, Pampanga ang sinalakay kagabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PNP SAF, CIDG at local police. Pero bago ang operasyon, Dami yun, no? Yung jowa ko. Tignan mo. Takbo! may mga nakaalis na pala matapos umanong matunugan ang nakaambang operasyon. Hindi pa man nakakapasok ang PAOK sa mismong Pogo. Binawi na rin ngayong gabi ang kanilang search warrant. Kagabi, nag-welfare check lang sila sa mga nakita sa labas at lumalabas pa sa gusali. We're expecting mas maraming mga foreign nationals dito. Unfortunately, maaring nag-leak yung information kung kaya ang abutan na lang natin ay less than 100. Sa bandang Clark, naharang ng mga otoridad ang 7 sasakyan na lulan ang mga tumakas sa Pogo workers. Iniimbestigahan na kung paano natunugan ng mga taga-Pogo ang gagawing raid. Ayon sa PAOK, sangkot ang Pogo sa scamming activities, pananakit, kidnapping at sex trafficking. May mga tinotorture dito, pinapalo ng mga baseball bat at mga pinagtatatadyakan dito. Meron tayong isang video ng isang di umano babae na pinagsasayaw dito at pinagpapasapasahan ng mga boses. Ginagamit siya sexually. We're hoping na na-rescue namin dito yung subject naming babae. Siya po ay binibenta, binibid online. Sa kasamaang palad, nalaman ng PAOK na kalaunan na isa sa mga hinahanap nilang biktima ng torture ay nasawi na pala. Sa kabuuan, 157 na mga Chinese, Korean, Vietnamese, Malaysians at Burmese ang nasagip sa operasyon. 2 sa kanila, Chinese, na nagsabing biktima sila ng kidnapping. Nasa 50 naman ang mga Pilipinong Pogo staff at security. May 7 Pinay namang biktima rin daw ng illegal detention ng nasagip. Nasa 10 hektarya ang compound na may mahigit 40 gusali, kabilang ang mga villa. Mistula itong high-level security facility dahil may razor wire sa mga pader at sandamakmak ang CCTV. Ito po ay pinapatakbo ng Lucky South 99 sa kabila ng kawalan nila ng lisensya. Wala po silang lisensya para mag-operate, provisional or otherwise. So nagtaka kami bakit sila nag-ooperate. Applying pa lang sila eh. So bakit sila nag-ooperate? Na-raid na rin daw ang naturang Pogo Hub noong 2022 sa ilalim ng pangalang Lucky 99 Outsourcing ayon sa PAOK. Iniutos pa noon ni DILG Secretary Benher Abalos na tuluyan itong ipasara. Inaalam pa kung paano itong nakapag-operate muli. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng Lucky South 99. Habang ang may-ari ng lupa na kinatitirikan ng compound, nilinaw na subject na ito ng execution ng naipanalong ejectment case. Tugon naman ng kumpanyang umuupa sa compound, wala silang kinalaman sa operasyon ng Pogo. Pagpapaupa rin o subleasing umano ang negosyo nito. Sinusubukan din naming makuha ang pahayag ng Porac Police at LGU. Ang mga nasagip namang tauhan ng Pogo Hub, dinala sa Pasay City. Isasalang sa immigration profiling at processing ang mga dayuhan. Pagkatapos niyan ay sasalang sa deportation proceedings ang mga dayuhang walang kaukulang visa at permits para manatili sa bansa. Kakausapin din sila, pati ang mga Pilipino, para hinga ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.